Kabanata 1931. Ang maapoy na Lex Icon. Walang mga Panginoon sa lupa sa loob ng libu-libong taon, sumang-ayon si Jim. Maaaring may ugnay ito sa ating kapaligiran kaysa sa ating paglilinang. Ayon sa mga alamat, maraming mga Panginoon noong sinaunang panahon, ngunit sila ay nawala pagkatapos ng dinastiyang Teria. Walang nakakaalam kung bakit. Sa pagsasalita tungkol sa dinastiyang Teria, hindi naiwasang isipin ni Tyr si Cicero, na nagbagong anyo bilang Emperador Martin pabalik sa libingan ng hari at pumailan lang sa kalangitan kasama ang milyon-milyong sundalo. Nagawa ni Cicero na mapunit ang kawalan ng mag-isa noong panahong iyon, ngunit tanging ang Panginoon lamang ang may kakayahang pamunit ng buta sa kalawakan. Panginoon na ba ang lalaking iyon noong panahong iyon? Naniniwala ako na si Senior Spartacus ay magiging isang Panginoon 60 taon na ang nakalilipas kung siya ay ipinanganak sa panahon bago ang dinastiyang Teria. Ang kanyang kapangyarihan ay dapat na pinigilan ng ating mundo. Natatakot ako na maranasan natin ang parehong kapalaran ng Senior Spartacus. May biglang sumagi kay Tyr. Dahil ba ang mga libro ay makakatulong sa atin na malampasan ang pagsupil sa ating mundo? Sa makatuwid, ang koleksyon ng lahat ng 5 libro ay maaaring gumawa ng isang tao na isang Panginoon. Oo. Iyan din ang sinabi sa akin ng aking amo. Ang pinagmulan ng alamat ay mula pa noong unang panahon, ang mga tao ay naniniwala na ang pagtitipon ng 5 aklat ay maaaring lumikha ng isang Panginoon, paliwanag ni Jim. Siyempre, iba pang mga opsyon bukod sa pagkolekta ng mga aklat na iyon ay dapat na umiiral. Mayroon akong kutob na ang enerhiya na umiral sa Arctic ay may kinalaman sa paglaya mula sa pang-aapi ng mundo at pag-aalaga ng isang Panginoon. Ang ibig mo bang sabihin ay may magandang pagkakataon na may nagtatangkang maging Panginoon sa balon ng Arctic? Oo. Maaaring lumikha ng Panginoon ang puwersang iyon, o sinusubukan nilang sirain ang selyo at palayain ang isang Panginoon mula sa pagkakakulong, mataimtim na sabi ni Jim. Tama ka. Hindi maisip ni Tyr ang antas ng takot na maaaring ilabas ng isang kataas-taasang Panginoon. Kung ang isang demigod ay may kakayahang ibagsak ang mga bundok at paikutin ang mga dagat, kung gayon ang isang Panginoon ay dapat na kayang sirain ang buong mundo. Magiging kapahamakan para sa planeta kung ang isang Panginoon ay muling ipanganak sa mundong ito. Ang kanyang mga iniisip ay kinaladkad pabalik sa paksa ng talakayan. Alam mo ba kung anong klaseng libro ang pangatlong libro sa Dragon Palace? Malakas na pagtataka ni Tyr. Ang mystical powerhouse ba na nagtayo ng Dragon Palace ay isang metaphysics master? Mahihirapan ka bang masira ang formation? It's going to be tough. It's freaking hard to break through the formation and enter the Dragon Palace, walang pag-aalinlangan na sagot ni Jim. Isang elite na metaphysics master ang nagpanday ng formation. Ang inilatag niya sa harap ng palasyo ay sobrang komplikado. Wawasakin mo ang buong palasyo kung pipilitin mong pumasok at bubuksan ang pinto gamit ang iyong kapangyarihan. Kaya, dapat nating sirain ang formasayon para makapasok sa palasyo. Dahil sa pagiging komplikado ng pagbuo, naniniwala ako na hindi nag-iisa si Master noong inilatag niya ito noon. Dapat ay nagtipon siya ng isang grupo ng mga nangunguna sa Metaphysics Masters, na pagkatapos ay nagtulungan upang lumikha ng isang kamangha-manghang formasayon. Kaya, ang pagbuo ay gumagana pa rin pagkatapos ng mahabang panahon. Ang ikatlong aklat ay dapat na Fiery Lexicon. Ang aklat ay isinilang mula sa magandang kapalaran ng dinastiyang Piete mga 6 na siglo na ang nakararaan. Ang Fiery Lexicon na nagmula sa Piete Dynasty. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Tyr sa pagbanggit sa libro. Isang pangalan agad ang bumungad sa kanya. Maaari bang ang Metaphysics Master na iyon ay si Gwayon mula sa Piete Dynasty? Si Gwayon ay isang kilala at world-class na Metaphysics Master mula sa Piete Dynasty. Ang kanyang katanyagan ay hindi nangangailangan ng karagdagang pagpapakilala. Siya ay napakapopular na ang kanyang reputasyon ay katulad ng kay Flavius Belisarius ng Three Kingdoms. Old Zab, you suggesting that the builder of the Dragon Palace is most likely Gwayon. Ang posibilidad ay tiyak na naruroon. Kung siya talaga, hindi ako sigurado kung magagawa kong basagin ang formasayon na ito at makuha ang ikatlong libro mula sa Dragon Palace nang walang gaanong problema, sagot ni Jim na tumango. Saglit na natahimik si Tyr dahil ang gulo ng isip niya. Tinapik-tapik niya si Jim sa balikat sabay sabing, "Anyway, I'm counting on you."
Lipad ako sa ibang bansa para makuha ang pang-apat na libro. Babalik ako bago mo pa malaman. Nakuha ko. Kung kailangan kong magsimulang magtrabaho sa pagsira sa pagbuo, kailangan ko ng isa pang bagay, hiling ni Jim. Ano ito? Tanong ni Tyr. Kami ay mga demigod, ngunit hindi kami maaaring manatili sa ilalim ng ilog ng mahabang panahon tulad ng mga isda maliban kung makahanap kami ng isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang na nagpapahintulot sa amin na hawakan ang aming mga hininga sa ilalim ng tubig ng mahabang panahon, sabi ni Jim. Sinasabi mo bang kailangan mong manatili sa ilalim ng ilog ng mahabang panahon upang masira ang forma sayon? Tanong ni Tyr. Yup. Kung walang cultivation technique to hold our breaths, tataas ang hirap ng pagkamit ng goal natin. Well, we can always look for this kind of cultivation technique, o meron bang kayamanan na parang hydrophobic pearl dyan na nagpapahintulot sa atin na manatili sa ilalim ng tubig ng mas matagal na panahon? Tyr wondered out loud. Maaaring umiral ang ilang bagay tulad ng hydrophobic pearl, ngunit naniniwala ako na ito ay isang napakahalagang kayamanan na dating pag-aari ng mga Panginoon. Hinding-hindi natin ito mahahanap sa pamamagitan ng paghahanap nito ng biglaan. Hiniling ko kay Olympias na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya at tulungan kami sa paghahanap, isiniwalat ni Jim. Kahit na ang cultivation technique na iyon ay mukhang mahiwaga, ito ay karaniwan sa komunidad. Malalaman natin ito sa lalong madaling panahon. Well, I can't argue with that. We must break the formation and get the book as soon as possible, sang-ayon ni Tyr. Hihilingin ko sa East Clan na hanapin din ito. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang. Magaling. Nagsimulang gumawa ng plano si Jim na pasukin ang Dragon Palace. Ang pamilyang White ay nagpadala ng isang tao sa loob ng ilang araw at ibinigay kay Jim ang pamamaraan ng paglilinang. Matagumpay niyang nilinang ito sa pinakamaikling panahon at pumasok sa ilog upang basagin ang forma sayon. Nanatili si Tyr sa Komodo Island habang naghihintay ng balita mula sa Liberated. Kapag naayos na ang mga kaayusan, tatanggapin ng Dragon Squad ang kahilingan mula sa Liberated, at lilipad siya sa ibang bansa upang makipagkrusada laban sa mga Jackal sa pangalan ng matuwid. Pagkatapos, makukuha niya ang Glinting Tome sa proseso. Sa isang marangyang manor noong panahong iyon. Ang manor na ito ay itinayo sa patag na lupa at sumasaklaw sa isang malaking lugar. Ang arkitektura ng manor ay inspirasyon ng klasikong estilo ng arkitektura ng Celestial Empire. Maraming mga Celestians na nakasuot ng tradisyonal na mga suit ang dumating at pumunta sa manor na ito. Ang lugar na ito ay ang punong tanggapan ng Liberated. Isang lalaking nasa edad 60s ang may hawak na tasa ng tsaa sa isa sa mga gusaling pinalamutian ng matibay na disenyong klasikal ng Celestian. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at mukhang solemn na siya. Si Emmet, ang pinuno ng Liberated, ang taong pinag-uusapan. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita na siya ay hindi kapani-paniwalang nabalisa sa oras na iyon. May isang grupo ng mga lalaki at babae na nakaupo sa paligid niya. Naglabas sila ng makapangyarihang aura ng mga superior powerhouses. Malinaw na ang mga taong ito ay ang mga nangungunang executive ng Liberated. Napakunot ang noo nila, tila sa talino nila sa sitwasyon. Ang kanilang kilos ay ang polar na kabaligtaran ng makapangyarihan, dominanteng paraan na dinala nila ang kanilang mga sarili sa nakaraan. Guru, may inihatid na naman sa amin ang mga Jackal. Isang lalaki ang nagpakita sa labas ng pinto. Mabilis siyang naglakad papasok ng gusali na may hawak na kahon. Kabanata 1932. Over the line. Lahat ng naruroon ay hindi maiwasang matens. Si Emmet ay walang pagbubukod. Nauna ang lalaki kay Emmet na may hawak na kahon. Sa nanginginig na mga kamay, inilagay niya ang kahon sa kanyang harapan. Buksan mo. Utos ni Emmet pagkatapos huminga ng malalim. Nagsimulang magumbok ang mga ugat niya sa noo dahil sa matinding sitwasyon. Ang mga upper echelons ng Liberated ay nagpipigil din ng hininga. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa kahon, ang kanilang mga kamao ay hindi sinasadyang nagbol sa eksaktong sandaling ito. Nang mabuksan ang kahon, bumungad ang isang dagwang ulo. Ang ulo ay mukhang nakakatakot at nakakatakot sa mga ordinaryong tao hanggang sa punto na maaaring natakot sila sa lugar. Gayunpaman, lahat ng naruroon ay isang awtoridad na nakasaksi ng pagdanak ng dugo sa kanilang buhay.
Ang pugot na ulo lamang ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa kanila. Marami sa kanila, gayunpaman, ay hindi napigilan ang kanilang sarili kapag tiningnan nilang mabuti ang ulo. Napakalayo na nila this time. Hindi na tayo dapat mag-isip ng kung ano-ano pa. Master, dapat nating tipunin ang lahat at labanan ang mga jackals minsan at para sa lahat. How dare they pull this stunt on US? Ang mga mata ng mga nasa itaas na echelon ay naging pula. Si Emmett ay walang pagbubukod. Duguan ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Ang pinunong ito ay kabilang sa isa sa siyam na nangungunang executive ng kanilang organisasyon, na dati nang nakuha ni Gideon. Pinipilit ni Gideon ang Liberated na ibigay ang lahat ng kanilang negosyo sa mga mortal na lungsod sa mga jackals araw-araw mula nang kinidnap niya sila. Nais din niyang pumirma sila ng maraming hindi pantay na kasunduan. Ang Liberated ay mahinahon na humawak sa sitwasyon sa pamamagitan ng paggawa ng ilang mga kompromiso. Inaasahan nilang mareresolba ang isyu sa pamamagitan ng karagdagang negosasyon. Hindi nila inaasahan na sasamantalahin ng jackals ang sitwasyon. Ngayon lang nila napagtanto na ang huli ay walang balak makipagtawaran sa kanila. Nagbanta sila na puputulan nila ang mga paa ng mga hostage sa simula. Nang maglaon, mabilis na tumaas ang sitwasyon sa pagpatay sa mga hostage. Nagdala ba sila sa atin ng ibang balita sa oras na ito? Bilang pinuno ng Liberated Leader, kahit galit na galit si Emmett, sinubukan niyang pigilan ang galit at hindi agad nawala ng gana. Sila. Binigyan tayo ng ultimatum. Sabi ng lalaking naghatid ng mensahe habang nanginginig. Binibigyan kanila ng 1 linggo para pirmahan ang lahat ng mga dokumento sa paglilipat ng negosyo. Kung hindi, papatayin ang bawat bihag, kasama na si Young Master. Hindi nila pinansin ang ating pinagmulang Celestian, at piniling magdeklara ng digmaan laban sa Liberated. This has gone too far. Hindi napigilan ni Emmett na umungol. Marahas niyang iwinagayway ang kamay, at nahulog sa lupa ang tiwer na nasa harapan niya. Walang mga ugat na Celestian sa kanila. Ang mga jackals ay itinuturing na mga traidor sa Celestial Empire noon. Sa tingin mo ba ay isasaalang-alang nila ang ating mga pinagmulang Celestian kapag sila ang tipo na gagawa ng anumang paraan na kinakailangan para makuha ang gusto nila? Ang jackals ay malupit. Galit na umuungal si Emmett. Ang iba pang mga pinuno ng Liberated na katabi niya ay parehong nagalit, ganyan silang mangbuli. Hindi tayo papayag sa hiling ng mga jackals kahit anong mangyari. Worst comes to worst, lalabanan natin sila sa lahat ng nakuha natin at sabay tayong mamatay. Ang mga opinyon ng lahat ay kapansin-pansing pare-pareho sa oras na ito. Ang mga taong ito ay may integridad, at mas gugustuhin nilang mamatay ng nakatayo kaysa lumuhod. Sa harap ng malakas na banta mula sa jackals, hindi nila nilayo na kompromiso. Gayunpaman, ang jackals ay may mga nangungunang powerhouse na nagbabantay sa kanila. Ang Liberated ay madudurog kung sila ay magsisimula ng digmaan. Kung tutuusin, nauna nang pinunasan ni Gideon ang lahat ng 13 sanga ng Liberated sa isang hilera ng walang kahirap-hirap. Huminga ng malalim si Emmett at pinagpatuloy ang paghima sa kanyang mga templo gamit ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay nasa balikat niya ang bigat ng mundo ngayon. Ang jackals ay may demigod na lumabas mula sa pagtatago, kaya nadagdagan ang lakas ng pakikipaglaban ng kanilang mga mandirigma ng mabilis. Walang kalaban-laban sa kanila ang Liberated dahil doon. Kung sila ay magkompromiso, ibinigay na sana nila ang kanilang karibal na kontrol sa siglong pundasyon ng organisasyon. Paano sasagutin ni Emmett ang mga ninuno ng Liberated kung gagawin niya ito? Isa pang subordinate ang pumasok mula sa labas ng si Emmett ay nalilito sa susunod na gagawin. Sabi niya, "Guro, may nagpakita sa pinto at humiling na makipagkita sa iyo." Siya ay inaangkin na ahente ng Dragon Squad ng Celestial Empire. Ang Dragon Squad ng Celestial Empire. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagulat muna si Emmett bago umayos. "Guro, bakit nagpakita ang ahente ng Celestial Empire sa ating pintuan?" Maaaring. Ang ilan sa mga nangungunang executive na dumalo ay tila may sariling hula. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Nasaan siya? Tumayo si Emmett at tumakbo patungo sa pintuan. Ilang sandali pa, may lalaking naghihintay kay Emmett sa reception hall. Nakasuot siya ng itim na leather jacket at sunglasses habang mukhang dominante. Siya ay walang iba kundi ang Green Dragon.
Pagpasok niya mula sa pinto, nakita kaagad ni Emmet ang kanyang bisita. Binati niya agad si Green Dragon. "Welcome to the Liberated Space, sir." "Hello, Mr. Hutchinson. Ang pangalan ko ay Green Dragon, at isa akong ahente ng Dragon Squad ng Celestial Empire." Maikling pakilala ni Green Dragon habang tumalikod at nakipagkamay kay Emmet. "Greetings, Mr. Dragon. Welcome to the Liberated. It's a pleasure to meet you," nagmamadaling sagot ni Emmet. Para siyang nakakita ng sinag ng pag-asa nang makasalubong niya ang isang ahente mula sa Dragon Squad. "Maupo ka muna at uminom ng tasa ng tsaa." Umupo ang dalawa. Nakarating sa punto ang Green Dragon nang hindi nagpapatalo sa paligid ng bush. "Mr. Hutchinson, sa pagkakaalam, ang mga jackals ay pinipigilan ang Liberated kamakailan. Ang mga bagay ay hindi naging mapayapa, tama ba?" "Oo. Ang iyong pangkat ay talagang kamangha-mangha sa pangangalap ng katalinuhan." Tumango si Emmet habang mukhang nanlulumo. "Natatakot ako na alam mo na ang aming kalagayan." Nakangiting tumango si Green Dragon at sumagot, "Oo. Batid ng aming squad ang iyong kalagayan. Naisipan mo na bang lumapit sa amin para humingi ng tulong mula nang mahulog ang iyong organisasyon sa isang walang pag-asa na sitwasyon?" Natigilan si Emmet ng 2 segundo bago siya sumagot, "Siyempre, pinag-isipan ko na, pero kalahating siglo na kaming umalis sa Celestial Empire, kaya..." "Haha, tignan mo. Nahihiya ka bang humingi ng tulong sa amin?" Tahimik na nagpatuloy ang Green Dragon, "Mr. Hutchinson, dahil ako ang nagkusa na pumunta sa iyo sa pagkakataong ito, maliwanag na nandito ako para harapin ang hidwaan sa pagitan ninyong dalawa. Ang Dragon Squad ay lubhang kailangang magkaroon ng salungatan sa mga jackals, ngunit kailangan namin ng isang nakakumbinsi na dahilan upang mamagitan. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko?" Naningkit ang mga mata ni Emmet. "Mr. Green Dragon, sinasabi mo ba yan? Ikaw ay isang matalinong tao, kaya't sa tingin ko ay hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Bagamat ang Liberated at ang Jackals ay lumipat sa ibang bansa at humiwalay sa Celestial Empire, ngunit sa pagtatapos ng araw, lahat kayo ay ang mga Celestians. Bukod dito, ang iyong organisasyon ay palaging tapat sa Celestial Empire. Kapag ang mga Jackals ay gumawa ng isang bagay na tulad nito, ang Dragon Squad ay hindi maaaring tumayo at manood," katwiran ni Green Dragon. "Mr. Green Dragon, wala akong ideya kung ano ang makukuha ng Dragon Squad mula sa intervention na ito, ngunit pakiusap. Kailangan mong iligtas kami." Napatayo bigla si Emmet. "Oo naman. Saad ng Green Dragon. Let me remind you again that we can lend you a hand as long as we have a proper reason to step in." Kabanata 1933. Ang pinakamalakas na tulong sa dayuhan. "Nakuha ko, Mr. Green Dragon. Alam ko na ang gagawin." Ang pagbisita ng Green Dragon ay nagbigay ng katiyakan kay Emmet na magiging maayos ang lahat. Sa orihinal, ang Liberated ay nabak sa isang sulok ng Jackals. Gayunpaman, ang biglaang intervention ng Dragon Squad ay talagang isang malaking pagbabago para sa organisasyon. Nakatanggap si Dragon Squad ng distress letter mula sa Liberated isang araw matapos silang bisitahin ng Green Dragon. Ang liham ay naglalaman ng isang listahan ng mga krimen na ginawa ng mga Jackals, kabilang ang pagputol ng kanilang mga kababayan. Ang kanilang mga krimen ay kasuklam-suklam at halos imposibleng makalimutan. Matapos matanggap ng squad ang sulat, si Silas, ang Lord of Dragon Squad, ay nagpahayag ng kanilang paninindigan sa internasyonal na entablado. Ang Celestial Empire ang ugat ng parehong mga organisasyon, ngunit ang mga Jackals ay umabot sa walang awang pinutol ang kanilang sariling mga kababayan upang makamit ang kanilang mga layunin. Dahil sa sitwasyon, hindi makaupo si Dragon Squad. Ang Dragon Squad ay gumawa ng kontrastratehiya sa hapon ng parehong araw. Ipinahayag nila na magsasagawa sila ng mga matuwid na gawa sa pamamagitan ng paglalagay ng isang tao sa ibang bansa upang tulungan ang Liberated sa pakikitungo sa mga Jackals. Agad na umalis si Tirsa Regal pala sakay ng barko pagkatapos ipahayag ng squad ang balita. Pagkatapos noon, sinalubong siya ng Dragon Squad sa kalagitnaan. Sumakay siya ng eroplano ng gabing iyon para lumipad sa punong tanggapan ng Liberated. Palubog na ang araw sa ibang manor. Ang manor na ito ay pinalamutian ng isang estilo, kumpara sa estilo ng arkitektura ng Celestian ng Liberated Manor. Ang ari-arian ay sumasakop sa isang napakalawak na lugar.
Ang paligid ng ari-arian ay binabantayan ng isang malaking bilang ng mga heavily armed personnel. Sa likod ng manor ay isang bundok na natatakpan ng mga halaman. Ang Choth flag ay inilagay sa tuktok ng bundok. Ang watawat ay kumakatawan sa mga jackals, at ang manor na ito ang nagkataon na ang kanilang punong tanggapan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa edad na 50 ang naruroon sa punong tanggapan ng mga jackal sa oras na ito. Nagbabasa siya ng iba't ibang dokumento sa kanyang kamay. Hindi niya napigilan ang sarili na mapangiti habang sinasabi, "How dare Emitas Dragon Squad for assistance." Ang kanyang pangalan ay Presley Banks, na kilala bilang Jackals, Gate Master. Hindi naalarma si Presley nang malaman niya na ang Dragon Squad ay nagpaplanong kumilos laban sa kanyang organisasyon. "Ikaw. Tawagin mo si Gideon para sa akin." Ilang sandali pa ay pumasok sa opisina ang isang lalaking nasa edad 40. Nakasuot siya ng itim na damit at mahaba ang buhok. Ang lalaki na ito ay lumilitaw na parehong masama at kakaiba. Para siyang masamang espiritong gumagapang palabas sa kailaliman ng hukay. "Gate Master." Pagkapasok ni Gideon sa silid ay sumaludo siya kay Presley. Ang Jackals ay isang organisasyon na pinahahalagahan at iginagalang ang mga turo ng kanilang mga nakatatanda, at mayroon silang napakahigpit na hierarchy sa loob ng grupo. Kahit na si Gideon ay isa ng demigod, mataas pa rin ang tingin niya kay Presley. "Gideon, dapat ay alam mo na ang Dragon Squad ay makikialam sa kaso ng Liberated. Mayroon ka bang mga mungkahi kung paano haharapin ang sitwasyon?" Para sa isang maikling sandali, si Gideon ay nanatiling tahimik. "Dragon Squad. Hehe." Sagot niya. Bakas ng malahalimaw ang bumungad sa kanyang napakasamang mukha. "Medyo matatakot sana ako sa squad na ito pabalik sa Celestial Empire, pero nasa ibang bansa tayo ngayon. Ano ang magagawa nila sa atin?" Pinayuhan siya ni Presley, "You can't approach this carelessly. Dragon Squad represents the officials of the Celestial Empire. Noon, there were two almighty demigods, Spartacus and Maxim, who watched over the squad. There must be other demigods that serve the organization." Sumagot si Gideon, namatay na si Maxim, at ang Spartacus ay halos maubos na. "Para sa iba pang mga demigod, papatayin ko ang sinumang maglakas loob na lumitaw." Sumabog ang nakakatakot na aura ni Gideon sa puntong ito. Tila bumaba ng ilang degrees ang temperatura ng kwarto nang lumabas ang malahalimaw na aura na iyon sa kanyang katawan. Lumilitaw na ang Liberated ay may natitira pang laban sa kanila. "They actually came up with the idea of asking Dragon Squad for help," malamig na sabi ni Presley. "Dahil hindi nila alam kung ano ang makakabuti para sa kanila, hindi na natin kailangang magpakita ng respeto sa kanila." Sinagot ni Gideon sa malamig at nakamamatay na tono, "Papatayin ko ang lahat ng mga bihag ngayon. Pagkatapos, ako ay personal na maglalakbay sa Liberated Headquarters bukas ng gabi para patayin si Emmet. Kung tatanggi ang ating mga kalaban na sumuko, buburahin ko ang buong organisasyon." Isang itim na magarang sasakyan ang huminto sa punong tanggapan ng Liberated kinaumagahan. Si Tyr ang pasaherong sumakay sa sasakyan. Sinundo siya ng isang tao mula sa organisasyon, pagkababa niya sa eroplano pagkatapos ng hating gabi. Ang isang grupo ng mga senior executive, sa pangunguna ni Emmet, ay matagal nang naghihintay sa pagdating ni Tyr nang dumating ang sasakyan sa manor. Bumaba si Tyr sa sasakyan nang tuluyan na itong huminto. Nang makita niya ang malaking grupo ng Liberated executives na nakatayo sa harapan niya, nagulat si Tyr sa ganoong ceremonial na pagtanggap. Medyo hindi siya komportable. "Mr. Summers, welcome sa headquarters ng Liberated." Bagamat ito ang unang pagkikita ni Emmet kay Tyr, narinig niya at ng kanyang mga subordinate ang reputasyon ng huli. Ang stellar performance ni Tyr ay inilantad sa dark web ng GPE. Bilang isang puwersa sa ilalim ng lupa na kumikilos, ang Liberated ay dapat nabihasa sa impormasyong makukuha sa dark web. Marami sa mga senior executive ng Liberated ang nabigla nang makita nila ang sikat na demigod, na napakabata at kaakit-akit. Ang isa sa mga babaeng senior executive ay naglock ng kanyang tingin kay Tyr, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Hindi mapakali si Tyr na tila umiikot ang mga tao sa kanya dahil para siyang unggoy. "Mr. Hutchinson, don't worry. You don't have to make everything appear so formal. Please ask your people to leave. Hindi ako sanay sa ganoong mainit na pagtanggap." "O sige."
Agad namang inutusan ni Emmet ang mga tao na maghiwa-hiwalay nang marinig ang sinabi ni Tyr. Pagkatapos, dinala niya si Tyr sa kabilang building. Pagkapasok nila sa silid, pinuna ni Emmet si Tyr sa kasalukuyang sitwasyon ng Liberated. Pagkatapos nito, nakiusap siya kay Tyr na iligtas ang kanyang organisasyon. Ang pagbisita ni Tyr ay pangunahing pinangunahan ng Glinting Tome. Tiyak na magkakaroon siya ng salungatan sa Jackals dahil ang librong ito ay nasa kanila. Sa paglipas ng mga taon, ang organisasyong iyon ay nakagawa ng hindi mabilang na mga krimen. Maaaring maging bayani si Tyr sa pagkakataong ito dahil bukod sa pagkuha ng libro, tutulungan niya ang Master of the Liberated sa pag-alis ng Celestian Tumor. Mr. Hutchinson, huwag kang mag-alala. Ngayong nandito na ako, masisiguro ko sa iyo na sisiguraduhin ko ang kaligtasan ng iyong organisasyon. Sa pangako ni Tyr, bahagyang kumalma ang puso ni Emmet. Sa sandaling ito, isang miyembro ng Liberated ang sumugod sa silid sa takot. Master, may problema. Anong problema? Bakit ka ba nagmamadali? Dahil ang pakikipag-usap kay Tyr ang pinaka-prioridad ni Emmet, natural, ayaw niyang may ibang tao na pumasok sa silid at istorbohin siya. Nairita siya nang makita ang nagpapanik niyang kampon. Master, sa labas. Itinuro ng subordinate na iyon ang pinto habang nauutil. Young Master, siya. Kabanata 1934. Vacate the battlefield. Ano? Mukhang may napagtanto si Emmet. Wala siyang balak magpaliwanag kay Tyr bago sumugod sa pinto. Maraming miyembro ng Liberated ang nagtipon sa gate ng manor sa oras na ito. Labis na tumitindi ang kanilang nag-aalab na galit na maaaring bumaril sa langit na parang isang laser. May ilang bangkay na nakakalat sa lupa sa harap ng gate. Nakakatakot tingnan ang mga bangkay na ito. Marami sa mga bahagi ng kanilang katawan ang naputol. Ang mga katawan na ito ay mga senior executive na banihag ni Gideon dati. Kasama nila ang anak ni Emmet. Nash. Nagmamadaling lumabas si Emmet sa crowd. Sa wakas ay nawala ito nang makita ang bangkay ng anak. Nakakakilabot tingnan ang bangkay ni Nash. Maraming bahagi ng kanyang katawan ang naging paste ng mga likido at laman. Kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagsuot siya ng maliwanag na ekspresyon ng takot sa kanyang mukha. Si Nash ay tiyak na dumanas ng matinding pagpapahirap at pinsala sa kanyang buhay. Kaya naman, puno pa rin ng takot ang kanyang mukha pagkatapos niyang mamatay. Ang Jackals ang may pananagutan dito. Hindi napigilan ni Tyr na huminga ng malalim nang mag-walkout siya at nakita niya ang eksena sa harap niya. Ang mga Jackals ay talagang isang hindi makataong grupo. Master, may sulat. Isang senior executive ang naglabas ng sulat mula sa kamay ng isa pang bangkay at ibinigay kay Emmet. Pinipigilan ni Emmet ang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya habang binubuksan niya ang sulat ng nanginginig ang mga kamay. Mayroon lamang 2 linya ng sulat kamay na paraan. Sa dapit hapon ng mga pangungusap na nakasulat sa isang pahilig ngayon, ako ay personal na darating upang ipadala ka sa kamatayan. Pinirmahan ni Gideon. Mahigpit na hinawakan ni Emmet ang sulat sa kanyang kamay na namumulang mga mata. Lumapit si Tyr sa kanya at sinabing, I'm sorry for your loss. Tumayo si Emmet at humarap kay Tyr na tumabi sa kanya. Inabot niya kay Tyr ang sulat na hawak niya. Sabi niya, Mr. Summers, darating si Gideon sa dapit hapon. Isang kislap ng kakila-kilabot ang sumilay sa mga mata ng mga tao nang sabihin ang mga salitang ito. Ang kanilang kaduwagan ay hindi dapat sisihin. Kung tutuusin, masyadong maimpluwensyahan ang takot sa mga nakaraang demonstrasyon ni Gideon. Ito ay namumutawi sa kanilang mga puso hanggang ngayon. Tila si Tyr ang pinaka-composed sa eksena. Kinuha niya ang sulat sa kanyang mga kamay. Walang emosyon ang tingin sa kanyang mga mata na parang tubig sa isang sinaunang balon. Initially, I intended to go to him. I wasn't expecting na mag-isa siyang magpapakita. Ngumisi si Tyr at hinimok, harapin muna natin ang namatay. Aside from that, notify everyone and ask them to leave the manor. Nag-aalalang tanong ni Emmet, Mr. Summers, napakalakas ni Gideon. Ano ang mangyayari sa iyo kung hilingin kong umalis ang lahat? Nag-aalala ka ba na hindi ko kakayanin si Gideon? Pinutol ni Tyr si Emmet sa tanong niya. Medyo nahihiya si Emmet. Sagot niya, Mr. Summers, hindi ko naman sinasadya. It's just that the fate of ang aming buong organisasyon ay nakasalalay dito, kaya,
Maaari kang maghanda ng 10,000 tao dito, ngunit ito ay magiging walang kabuluhan laban sa isang demigod. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Tyr kay Emmet. Pagkatapos sabihin ito sa kanya, tumalikod siya at pumasok sa gusali sa bakuran, na inayos ni Emmet para makapagpahinga siya. May nagsimula ng humarap sa mga bangkay sa gate pagkaalis ni Tyr. Sabay-sabay na pinalibutan ng grupo ng mga senior executive si Emmet. Nagtaka ng malakas ang isa sa kanila, balak ni Mr. Summers na harapin si Gideon ng mag-isa dito. Master, gaano ka kumpiyansa na mananalo siya sa laban? Wala akong ideya, sagot ni Emmet. Si Mr. Summers ay hindi ka panipaniwala, ngunit hindi pa natin siya nakitang lumaban ng personal. Nang makita ang mga pamamaraan ni Gideon, gayunpaman, hindi ako sigurado kung si Tyr ay katugma para sa kanya. Dagdag pa ng isa pang senior executive, si Tyr naman, nag-usong with confidence. Wala dapat na issue. Sino ang nakakaalam kung yabang iyon o kumpiyansa? Siya ay isang demigod. Ang bawat demigod ay mapagmataas sa kanyang sarili, sabi ng iba. Nagmungkahi ang isang senior executive, tama si Tyr. Kahit na maghanda tayo ng 10,000 tao ng maaga, wala itong pagkakaiba bago ang isang demigod. Nakita mo na ito noong naglunsad si Gideon ng pag-atake at sinira ang isang sanga sa loob ng ilang segundo. I wonder if we can ambush Gideon with a group of sniper. They can shoot when needed, and they can assist Mr. Summers in dealing with Emmet. It's in your best interests not to wait. Isang matandang lalaki na nakasuot ng puting tradisyonal na suit ang lumabas mula sa karamihan. Nakasuot siya ng silver na buhok at balbas. Mukhang nasa 80 anyos na siya, ngunit mukhang masungit pa rin siya. Binigay niya ang impresyon ng pagiging masigla. Senior Ezer. Marami sa mga naruroon ang nagkusa na batiin ang matanda sa paglabas nito mula sa karamihan. Ezer ang pangalan niya. Siya ay isang nangungunang powerhouse para sa Liberated. Ilang taon na ang nakalilipas, siya ay isang pagbabagong anyo, at ang kanyang kapangyarihan ay umunlad sa intermediate na yugto ng pagbabago. Noong mga Jackals ay walang demigod, ang Transformation Warriors ang pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa magkabilang panig, kaya napanatili ang balanse. Sa kasamaang palad, nasira ang balanse na lumitaw ang isang demigod sa hanay ng Jackals. Ang dating top-tier combat power ng Transformation ay naging hindi sapat upang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Senior Ezer, anong ibig mong sabihin? Tanong ng senior executive na may ideya. Lahat kayo ay walang ideya kung ano ang sinaunang martial arts world, lalo pa kung ano ang ibig sabihin ng labanan sa pagitan ng mga demigod, sagot ni Ezer. Baka sa mga mata niya ang pananibik sa puntong ito. Hinanggad niya ang kaharian ng demigod, na siyang pinakamataas na kapangyarihang panlaban sa mundo. Ang mga demigod ay makapangyarihan, paliwanag niya. Kaya nilang ibagsak ang mga bundok at ibagsak ang mga dagat. Ang digmaan sa pagitan ng mga demigod ay maihahambing sa digmaan sa pagitan ng mga Panginoon. Ang mga ito ay hindi tinatabla ng anumang panlabas na puwersa. Kahit isang sniper rifle at rocket launcher ay hindi makalusot sa kanilang aura. Hindi tayo dapat makisali sa labanan sa pagitan ng mga demigod. Kung hindi, ito ay magbabalik at magiging interference para sa kanila. Mabuti kung si Gideon ang hawad lang. Gayunpaman, kung si Tyr ang maaapektuhan, ibig sabihin, pinagbabaril natin ang ating sarili sa paa. Ito ay isang mapang wasak na dagok sa atin kung matatalo si Tyr. Sa puntong ito, alam ng lahat na naruroon ang kabigatan ng sitwasyon. Hindi sila nang ahas na magkaroon ng ibang ideya ng padalos-dalos. Senior Ezer, kailangan ba nating umalis sa Manor sa lalong madaling panahon? Oo, kailangan nating umatras kaagad. Ang labanan sa pagitan ng mga demigod ay magkakaroon ng malaking epekto sa lahat, sagot ni Ezer. Ito ay may potensyal na makaapekto sa isang malaking lugar na may radius na ilang kilometro. Hindi lamang kailangan nating umatras, kundi pati na rin ang mga sibilyan na nakatira sa malapit ay kailangan ding umalis kasama natin. Wala na masyadong oras para sa atin, patuloy niya habang nakatingin sa araw sa kalangitan. Mabuti na lang at walang masyadong civilian residences na malapit sa ating manor. Ang mga taong malapit sa atin ay sarili nating mga tao. Mag-announce agad na umalis. Lahat ay dapat umalis sa lugar na ito sa loob ng 3 oras.
Kung sino man sa kanila ang hindi sumunod sa utos, haharap sila sa mga legal na kahihinatnan sa ilalim ng batas ng pamilya. Kailangan nating bigyan ng puwang si Mr. Summer sa dapit hapon. Dapat nating bigyan siya ng perpektong kapaligiran sa labanan na hindi niya kailangang alalahanin. Kabanata 1935. Nandito siya. Sige. Hindi na nangahas si Emmett na mag-alinlangan pa sa puntong ito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na gumawa ng mga kaayusan upang ilikas ang mga sibilyang nakatira malapit sa punong tanggapan ng Liberated upang bigyang daan ang paparating na labanan sa pagitan ng mga demigod. Bandang 3:00 ng hapon, lahat ng nakatira malapit sa manor ay inilikas. Samantala, si Emmett at ang kanyang mga senior executive ay lumipat sa isang gusali na 4 na kilometro ang layo. Ang mga taong ito ay kinakabahan na nakatitig sa isang malaking screen sa dingding sa harap nila sa isang napaka-ordinaryong silid. Ang larawang ipinakita sa screen na ito ay ang footage na nakuna ng mga surveillance camera sa manor. Hindi pa dumarating si Gideon, kaya walang laman ang eksena. Gayunpaman, isang makapal na patong ng maitim na ulap ang bumalot sa buong kalangitan sa itaas ng manor. Labis na nag-aalala ang lahat, pati na si Ezer. Wala sa kanila ang lubos na nakatitiyak na kayang talunin ni Tyr si Gideon. Pagkatapos ng lahat, ang laban na ito ay malapit na nauugnay sa kapalaran ng Liberated. Habang lumilipis ang mga minuto, inilipat ang screen ng surveillance sa ikalawang palapag ng isang gusali sa manor. May isang open-air garden na nakatanim ng lahat ng uri ng mga kakaibang bulaklak at halaman dito. Sa gitna ng garden, may lounge chair. Nakita si Tyr na nakaupo sa upuan na ito habang umiinom ng tsaa. Siya ay lumitaw na kalmado at binubuo sa pangkalahatan. May isang demigod na lalabas na hominin siya sa isang away, ngunit tila hindi niya isinasapuso ang bagay na ito. Nirefill ni Tyr ang kanyang tasa pagkatapos inumin ang kanyang tsaa. Maya-maya ay nakatulog siya na nakapikit sa lounge chair. Hindi malinaw kung gaano katagal ang lumipas, ngunit ang langit ay nagsimulang magdilim, at ang panahon ay nagbago. Tahimik na bumagsak ang mga patak ng ulan mula sa langit habang unti-unting lumalalim ang gabi. Isang patak ng ulan ang bumagsak mula sa langit at dumapo sa dulo ng ilong ni Tyr. Si Tyr na kanina pa natutulog na nakapikit ay agad itong binuksan at tumayo. Nandito siya. Tumayo si Tyr at naglakad papunta sa gilid ng garden. Nakatingin siya sa malayo sa dilim. Wala siyang nakitang papunta sa kanyang daraanan, ngunit ang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang karibal ay dumating sa kanya mula sa ilang kilometro ang layo. That's the aura of a powerful warrior. Pumikit si Tyr at huminga ng malalim. Naglaro ang kakaibang ngiti sa labi niya. Samantala, naramdaman ni Emmett at ng kanyang mga senior executive ang biglaang pressure mula sa langit na nagpahirap sa kanila na huminga sa kabila ng 4 na kilometrong distansya na inilagay sa pagitan nila at ng battleground. Isang patak ng malamig na pawis ang tumulo mula sa noo ni Emmett. Pakiramdam niya ay may mabangis na hayop na nakatayo sa kanyang likuran at humihinga sa kanyang leeg. He's here. Napatayo si Ezer na nakaupo sa sulok at napabulalas. Dumating na ang demigod na iyon. Bilasan mo at palitan mo ang kamera. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang lalaking iyon ngayon. May kinuha agad ang remote control at nagpatuloy sa paglipat ng monitoring camera. Ang imahe sa screen ay patuloy na nagbabago. Hindi nagtagal, sa wakas ay nahuli sa camera si Gideon. Makikita siyang nakatayo sa driveway. Zoom in. Zoom in quick. Si Gideon yan. Ipakita ang every surveillance camera to keep a close eye on him. Aside from that, kunin mo sa akin ang surveillance footage ni Tyr. Chop chop. Pinunasan ni Emmett ang isang patak ng malamig na pawis sa kanyang noo at nagpatuloy sa pag-uuto sa kanyang mga nasasakupan. Dapat nilang panoorin ang buong laban gamit ang kanilang sariling mga mata anuman ang mangyari. Mabilis na lumipat ang atensyon kay Gideon at Tyr. Ang buong screen ay nahati din sa paghinto, na ipinapakita ang kanilang mga paggalaw sa parehong oras. Ang dalawang larawan ay tuluyang nagsanib sa isa at si Gideon ay lumapit sa manor. Kita rin ang kanilang mga figures sa parehong larawan. Ang langit ay ganap na nagdilim noon. Isa-isang binuksan ang mga street lights sa lugar. Kasabay nito ang paglakas ng ulan na bumuhos mula sa langit. Sa kalsada sa labas ng manor, nakita si Gideon na nakasuot ng itim na damit. Nabasa rin ng ulan ang kanyang buhok.
Para siyang halimaw habang naaapakan ang mga puddles ng tubig at naglakad patungo sa direksyon ng manor. Hindi siya nagmamadali. May masamang ekspresyon ang mukha niya. Iyon ang uri ng malisya na nagpatusok sa anit ng mga tao. Wala bang tao dito? Naramdaman ni Gideon ang kapaligiran sa property habang papasok siya sa manor. Nakita niya ang kawalan ng mga buhay na nilalang sa paligid niya mula sa sandaling tumuntong siya sa kalye. Naramdaman niya, gayunpaman, ang isang napakalakas na aura na nagmumula sa kaloob-loobang bahagi ng asyenda, na sumugod sa kanya. Nakaramdam siya ng pressure na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang mga tao ng Liberated ay mga duwag. Sa kabutihang palad, naghanda sila ng isang hindi kapani-paniwalang biktima para sa akin ngayong gabi. Interesado akong makita kung sino ang handang tumulong sa kanila sa kanilang pakikipaglaban sa mga jackals. Nakarating na si Gideon sa main gate ng manor. Sa harap niya ay nakatayo ang isang napakalaking pintuang bakal. Hindi ito nabuksan o nakalock. Huminto siya sa harap ng bakal na gate habang sinisilap ang loob. Hindi niya inabot ang bakal na tarangkahan. Sa halip, naglunsad siya ng suntok sa hangin. Nabasag ng kanyang suntok ang napakalaking gate na bakal sa isang malakas na putok. Sa tabi niya, isang butas ang sumabog sa dingding sa taas na 7 o 8 metro. Ang pagdating ni Gideon ay inanunsyo ng parang kulog na suntok. Si Tyr, na nakatayo sa ikalawang palapag malapit sa gilid ng hardin, ay nasaksihan mismo ang eksena. Nanatili siyang walang ekspresyon. Isang mayabang na boses ang narinig sa sandaling iyon. I'm Gideon Banks, the demigod of the jackals. I'm come here to fight you. Celestial Empire's Dragon Squad. Ang mga mangangahas na makialam sa mga gawain ng jackals at the Liberated ay mahahatulan ng kamatayan. Ang laking bibig. Naningkit ang mga mata ni Tyr habang nanunumbot. Ang distansya sa pagitan nila ay halos 200 metro. Hindi nagpatuloy si Gideon sa pagmarcha pasulong pagkatapos niyang makapasok sa pinto. Sa halip, napatigil siya. Nagpalitan ng tingin ang dalawa sa malayo habang nababalot ng gabi. Ang Liberated at ang Jackals ay parehong nagmula sa Celestial Empire. Kapag kayo ay naninirahan sa ibang bansa, dapat ninyong bantayan ang isa't isa. Hindi ko inaasahan na ang Jackals ay gagawa ng kawalang katarungan sa pamamagitan ng pagpatay sa Liberated. Imposible para sa Dragon Squad na manatiling tahimik sa sitwasyong ito. Hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang mga magarang talumpating ito, tumango si Gideon bilang tugon. Ito ay isang mundong pinamumunuan ng batas ng gubat. Kinakain ng malalaking isda ang maliliit. Ang malakas lang ang iginagalang. Naikuyom ni Gideon ang kanang kamao at agad na binasag si Tyr. Boom! Ang anino ng kamao ay bumasag sa kalangitan ng gabi at sumabog patungo kay Tyr. Nagsimula na. Kabanata 1936. Sa palagay mo kaya mong tumakbo? Ang labanan sa pagitan ng mga demigod ay nakunan sa isang napakalaking screen sa isang gusali 4 na kilometro ang layo. Lahat ng naruroon ay mahigpit na naikuyom ang kanilang mga kamao at nakaramdam ng kaba ng magdesisyon si Gideon na magkusa na humampas ng suntok. Ang suntok na iyon ay napunit sa hangin, na nagwawalis ng nakakatakot na puwersa. Nabasag nito ang lahat ng mga gusaling nakaharang sa kanyang dinadaanan. Hindi na natili si Tyr para harangin ang suntok. Sa halip, nawala siya sa lugar sa isang iglap. Ang lugar kung saan siya naruroon ay tinatangay ng hangin sa sandaling siya ay nawala. Maging ang istruktura kung saan siya naruroon ay naging tambak ng mga durog na bato. Parang may nahulog na misail mula sa langit at bumangga sa gusali. Isang madilim na anino ang bumungad sa kawalan habang napuno ng usok ang hangin. Lumitaw ito sa harap ni Gideon sa isang kisap mata. Mabilis na kumilos si Tyr habang gumagamit din ng suntok bilang counter-attack. Nag-freeze ang mukha ni Gideon. Sa halip na iwasan ang pag-atake, gumanti siya ng isang malakas na suntok. Naglapat ang kanilang mga kamao. Ang enerhiya ng sigla ng duo ay lumabas sa lahat ng direksyon. Boom boom boom. Sa kanilang nagsisilbing sentro, ang kanilang paligid ay sumabog sa loob ng 50 metrong radius. Mga guho lamang ang naiwan pagkatapos ng pagsabog. Ito ba ang kapangyarihan ng isang demigod? Nakakatakot. Matawaman na tinitigan ni Ezer ang mga demigod sa screen sa hideout ng Liberated. Siya ay nababalisa, ngunit siya ay nagnanais para sa kapangyarihan ng isang demigod sa parehong oras. Matapos magkadugtong ang mga suntok, napuno ng usok ang larangan ng digmaan.
Ibinaba ni Tyr ang kanyang kamay at nanatiling hindi gumagalaw habang si Gideon ay natagpuan ang kanyang sarili na lumilipad ng 12 meters ang layo mula sa una. Binasag niya ang mga gusali sa paligid habang lumilipad siya pabalik. Paglipad niya, nanginginig ang buong katawan niya. Namula ang mukha ni Gideon sa gulat. How dare you claim to be the king when you've just entered the demigod realm? Sino sa tingin mo? Nagalit si Tyr, hindi pinahintulutan si Gideon na makahinga. Habang nagmamadali siyang umakyat muli kay Gideon, ang mga gintong ron ay kumikinang ng maliwanag sa pagitan ng kanyang mga kamao. Boom boom boom! Nagkaroon ng patuloy na pagsabog na parang bomba na sumasabog sa hangin. Wala pang isang minuto pagkatapos mag-away ang dalawa, tuluyan nang nasira ang asyenda. Malaki ang agwat sa kanilang lakas mula sa simula ng kanilang labanan. Si Gideon, na kamakailan lamang ay naging isang demigod, ay walang pagkakataon laban kay Tyr. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay nakapatay ng ilang veteranong demigod sa nakaraan. Masasabing umabot na si Gideon sa puntong wala na siyang lakas na lumaban. Nakakuha si Gideon ng sunod-sunod na malalakas na suntok mula sa mga suntok ng Tyr wala pang isang minuto matapos magsimula ang laban. Kahit na siya ay isang demigod, hindi niya ito kinaya. Spurt! Isang bibig ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Gideon. Ang kanyang kumpiyansa ay nasira sa mahinang simula ng laban. Sino ka ba? Itinigil ni Tyr ang kanyang pag-atake pansamantala. Kitang-kita niya sa mukha ni Gideon ang pagtataka. Sa kanyang opinyon, walang ibang maaaring magkaroon ng nakakatakot na lakas ni Tyr maliban kay Spartacus, na kilala rin bilang demigod ng Dragon Squad na lumabas mula sa pag-iisa. Tyr Summers. Hindi nag-abala si Tyr na itago ang kanyang pagkakakilanlan habang sinabi niya kay Gideon ang kanyang buong pangalan. Tyr Summers. Ang dating Palace Master ng Regal Palace sa Reign. Oo, ako yun. Ikaw. Ang mga mata ni Gideon ay lumiit ng husto. Tumingin ulit siya kay Tyr, this time with horror on his face. Hindi ka pumunta sa Liberated para tulungan sila. Nandito ka para. Isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa isip ni Gideon. Ayaw niyang magpatuloy sa pakikipaglaban, kaya bigla siyang tumalikod, nag-transform sa isang afterimage, at nag-bolt sa kabilang direksyon. Sinusubukang tumakas ni Gideon. Nagulat si Emmet at ang iba pang nasa hideout sa di kalayuan nang makita ang eksena. Si Gideon, na nagpakita ng ganap na lakas at nagpahayag na ang Liberated ay mawawasak ngayong gabi, ay talagang nagpasya na tumakas kahit na ang kanyang pakikipaglaban kay Tyr ay tumatagal lamang ng 1 minuto o 2. Gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ni Tyr? Paano niya talaga nagawang pilitin si Gideon, na nagnanais na lipulin ang Liberated, na tumakas mula sa kanilang pakikipaglaban na nakatali ang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti? Sa labas ng asyenda, ginamit ni Gideon ang bawat onsa ng kanyang lakas upang tumakas sa anumang paraan. Ang kanyang anyo ay naging isang kidlat sa puntong ito. Ang kanyang malakas na enerhiya ng sigla ay tumaga sa lahat ng direksyon habang siya ay tumakas. Dahil sa kanyang kapangyarihan, ang mga nakapalibot na gusali ay patuloy na sumasabog. Noon, nandoon pa rin si Tyr sa manor. Napansin niyang tumatakas si Gideon sa kabilang direksyon at napagtanto niyang may naisip ang huli. Hindi niya inaasahan na magiging sensitibo ang lalaking ito. Alam ni Gideon na narito si Tyr para kunin ang glinting tome sa halip na tulungan ang Liberated na ibinunyag ng huli ang kanyang pagkakakilanlan. Ang reaksyon naman ni Gideon ay lalong nagpasigurado kay Tyr na nasa kanya ang libro. Hindi nagtagal, ang una ay tumakbo ng ilang kilometro sa isang kisap mata. Si Tyr ay nanatiling kalmado at nakolekta. Lumakad siya pasulong na parang isang kumpiyansa na mangangaso na naramdaman ang aura ng kanyang biktima. Do you believe you can run away from me? Tyr sneered. Nawala siya sa eksena sa susunod na segundo. Ang bilis niya ay umabot sa breakneck speed salamat sa demigod realm at 9 steps to disorientation. Ang kasanayang iyon ay hindi dapat maliitin. Ito ay minsang ginawa ng sariling pamamaraan ng paglilinang ng pamilya Alroy. Sumailalim ito sa mga qualitative na pagbabago bilang resulta ng patuloy na paggamit at pagpapabuti ng Tyr. Ang kanyang kakaiba at hindi mahuhulaan na bilis, na sinamahan ng enerhiya ng sigla ng demigod, ay nagbigay daan sa kanya na palakasin ang kanyang bilis sa sukdulan sa isang iglap. Lumitaw si Tyr sa kalye na daan-daang metro ang layo sa isang kisap mata. Biglang bumagsak ang kulog mula sa langit sa kalagitnaan ng gabi.
Ang nakakatakot na kidlat ay tumama sa lupa ng direkta mula sa langit. Pagkatapos nito, lumitaw ang isang figure sa lupa. Nagpakita siya na parang Diyos na bumaba mula sa langit. Ang figurang ito ay si Tyr. Si Gideon, na tumatakbo ng mali-mali, sa wakas ay bumagal sa puntong ito. Biglang nanliit ang mga mata niya nang makita niya si Tyr na nakatayo sa harapan niya. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hindi niya inasahan na maaabutan siya ng kanyang kalaban ng ganoon kabilis at madali. Sinusubukang tumakas. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Sigaw ni Tyr nang lumitaw ang celestial blade sa kanyang mga kamay. Bilisan mo at lumipat ka sa ibang kamera. Bilis. Hindi na nakikita ang mga figure ni Tyr at Gideon sa screen ng hideout, kaya kinabahan si Emmet at ang kanyang mga kasamahan. Gusto nilang panoorin ang laban sa pagitan ng mga demigod sa pamamagitan ng pananatili rito, ngunit hindi nila inasahan na makagalaw ng ganoon kabilis ang dalawa. Kaya naman, nabigo ang mga surveillance camera na makuha ang kanilang mga larawan. Habang sila ay galit na nagpapakilos ng iba't ibang mga kamera upang makuha ang imahe ng dalawa, narinig nila ang isang malakas na boom mula sa isang kalapit na kalye. Nagsimulang yumanig ang gusaling kinaroroonan nila na tila lindol. Anong nangyayari? Mukhang nakarating na sa lugar na ito ang labanan. Oh my God! Paano ba kasi sila nakakagalaw ng ganito kabilis? Guguho din ba ang gusaling ito? Bilisan mo at tingnan mo. Kabanata 1937. Pinagbabantaan mo ba ako? Sa isang iglap ay sumulpot sa harap ng bintana si Ezer na nakaupo sa sulok. Kitang-kita niya ang pagsabog na nangyayari sa kalye na hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Naunawaan ni Ezer na ito ay isang labanan sa pagitan ng mga demigod. Ang pagsabog ay ang epekto ng nakakatakot na enerhiya ng sigla na tumaga sa panahon ng labanan. Ang kapangyarihan ng demigod ay ang lakas na nais ng bawat martial artist. Sa kalye, ginamit ni Gideon ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban, ngunit nabigo siyang tumagal ng 3 hakbang sa ilalim ng panunupil ni Tyr. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Tyr sa dibdib ni Gideon. Bumulwak ang dugo na parang bukal sa kanyang sugat sa isang iglap. Tanong niya, may balak ka pa bang itago ang kakaiba mong kakayahan? Hindi na nagpatuloy si Tyr para sugpuin si Gideon sa simula. Papatayin sana niya si Gideon sa kanyang pag-atake kung gusto niyang patayin siya noong una. Kamakailan lamang ay naging demigod si Gideon, na ang ibig sabihin ay mahina ang kanyang lakas bago ang isang demigod tulad ni Tyr, na pumatay sa mga veteranong demigod tulad ng pagkakatay ng mga hayop. Hindi siya pinatay ni Tyr dahil gusto niyang pilitin si Gideon na gamitin ang kanyang kakaibang kakayahan. Malinaw, ang glinting tome ay may kinalaman sa kasanayang iyon. Si Gideon ay lubhang mapagbantay. Hindi niya nais na gamitin ang kanyang kakaibang kakayahan mula pa noong una. Kahit na palagi niyang tinatanggap ang mga pag-atake ni Tyr, binalak niyang gamitin ang kanyang sigla para lumaban ng pilit. Ang lakas ni Tyr, sa kasamaang palad, ay mas malaki kaysa sa kanya. Walang kapangyarihan si Gideon na harapin siya ng may puwersa. Sa huli ay napilitan siya sa isang desperado na sitwasyon matapos makatanggap ng isang slash mula kay Tyr. Ang talim ni Tyr ay may maningning na gininto ang glow dito. Binigyan niya ng kalahating ngiti si Gideon habang nagbabala, kung hindi mo gagamitin ang kakaiba mong kakayahan ngayon, mamamatay ka. Arg! Sa puntong ito, si Gideon, na palaging malamig at walang awa na parang multo, ay nagpakawala ng kakaibang dagandong. Lahat ng puti sa kanyang mga mata ay agad na nawala, at ang kanyang mga mata ay naging itim kaagad. Ang kanyang katawan ay nilamon ng isang itim na aura, na ilang beses na mas malakas kaysa sa kanyang aura noon. Arg! Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ng gabi ang kakaibang ungol ni Gideon. Sa isang kisap mata ay lumitaw ang kaguluhan sa kanyang likuran. Sa puntong ito, ang lahat ng mga gusali sa likod niya ay naging pangit. Hindi mapigilan ni Tyr na matuwa nang makita ang eksena na ito. Sa wakas ay gagamitin na ng taong ito ang kanyang kakaibang galaw. Ang kaguluhang pumapaligid kay Gideon ay lalong lumaki. Sa wakas, nagsimulang lumiwanag ang kalangitan sa gabi na may puting glow. Ilang malabo na eksena ang lumitaw sa likuran niya. Ang mga malabo na eksenang iyon ay kapansin-pansin sa mga mirage, ngunit hindi ito masyadong malinaw. Ang lahat ay tila malabo. Hindi malinaw kung nangyari ito dahil kulang sa lakas si Gideon dahil hindi niya mailarawan ng malinaw at konkreto ang eksena.
Ang ilan sa mga malabo na larawan ay tila mga matataas na gusali, ang iba ay ang dagat at mabituing kalangitan sa gabi. Anyway, parang malabo ang lahat. Gayunpaman, gaano man kalabo ang mga larawang iyon, hindi dapat maliitin ang kapangyarihang nakatago sa likod ng Mirage. Masasabi ni Tyr na ang kapangyarihang nasa katawan ni Gideon ay mas malakas kaysa dati. Narinig niyang nagpakawala si Gideon ng isa na namang kahabag-habag na ungol. Libo-libong tropa at kabayo ang bumulwak mula sa Mirage sa likuran niya. Dumating ito ng may kahangahangang momentum habang ang mga puwersa ay umaakyat sa direksyon ni Tyr. Well, nakilala na. Umugang din si Tyr. Malakas na nanginig ang kanyang katawan, dahilan para agad na umikot ang mga gintong ron sa kanyang katawan. Itinaas kaagad ni Tyr ang talon sa kanyang kamay at galit na nilaslas ang kanyang paligid. Muling nagbanggaan ang dalawang marahas na puwersa, ngunit sa mga 12-12 segundo lamang sa pagkakataong ito. Tumalon sa ere si Tyr pagkaraan ng ilang sandali. Habang lumilipad siya sa himpapawid, umasa siya sa lakas ng sigla sa ilalim ng mga talampakan upang itulak siya pasulong. Si Tyr ay magpapakita sa likod ni Gideon sa pagkakataong ito. Ang malabo na mga eksenang ipinakita niya ay tila mula sa isang malabo na mundo. Ngayon, ang kailangan lang gawin ni Tyr ay lumipad pataas doon at durugin ang mundo ng kaunti. Magulong paghuhukom. Pinakawalan ni Tyr ang pangalawang pinakamahinang trick ng Seven Blade Form, na nagkataong ito rin ang pinakamalakas na trick na maaaring ilabas ni Tyr noong panahong iyon. Kapag ang hakbang na ito ay naisakatuparan, ipapadala nito ang buhay sa mundo ng mga patay. Boom boom boom. Isang serye ng mga pagsabog ang inilunsad sa kalangitan. Ganap na winasak ni Tyr ang eksenang ipinakita ni Gideon. Puno ng dugo ang katawan ni Gideon nang makalapag si Tyr. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at pag-aatubili, at ang kadiliman sa kanyang mga mata ay nawala. Natalo si Gideon sa labanan. Nakatayo si Ezer sa harap ng bintana ng gusali habang tuwang-tuwang nakatingin sa kalye. Hindi niya napansin ang kahihiyan ni Gideon, ngunit nakita niya si Tyr na lumipad sa himpapawid at sinira ang Mirage ni Gideon. Sa puntong ito, kumbinsido si Ezer na si Gideon ay lubusang natalo ni Tyr. Tumigil sa pagyanig ang gusali, mabilis na humakbang si Emmet at ang iba pa sa bintana. Nanalo ba si Mr. Summers? Oo, nanalo siya. Naayos na ang ating krisis. Lumuhad si Gideon sa lupa na may malakas na kalabog sa kalsada. Unti-unting nabahira ng kanyang dugo ang lupa. Hindi malinaw kung ano ang tumatakbo sa isip niya noong mga oras na iyon. Natikman niya ang kataas-taasang kapangyarihang hatid sa kanya, pagkatapos na makapasok sa kaharian ng demigod, na naging dahilan upang siya ay hindi mapalagay na mayabang. Hindi niya inaasahang matalo sa isang labanan ng ganoon kabilis. Hindi pinatay ni Tyr si Gideon. Sa halip, nilapitan niya ito at tinanong, sabihin mo sa akin, nasaan ang glinting tome? I have no idea what you're talking about, wika ni Gideon sa paos na boses na para bang sinunog ng uling ang kanyang vocal cords. Huwag mo akong paglaruan. Ang libro ay na-auction off isang taon na ang nakakaraan sa isang negosyante, inihayag ni Tyr. Ang kanyang pamilya noon ay nalipol, at ang aklat ay kinuha. Kagagawan ito ng mga jackals, tama ba? Isinilang ka na may pinakamagandang sapphire fate. Nagbibigay daan ito sa iyo na gamitin ang mga diskarte sa paglilinang sa aklat upang mabilis na umaban sa demigod realm. I consider sparring you if you hand over the book. Nang iyangat ni Gideon ang kanyang ulo, siya ay tumingin ng labis na kahindek-hindek. Sabi niya sabay tawa ng malakas, Tyr, may dala ka ng 2 libro. How could you covet the 3rd book? Why are you so greedy? Bawal sa iyo ang librong ito. Ganoon ba? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Tanong ni Tyr sabay taas ng talon at walang pag-aalinlangan na nilagay sa leeg ni Gideon. Wala kang lakas ng loob na patayin ako, malamig na sabi Gideon. Hindi mo malalaman kung nasaan ang librong iyon kung gagawin mo. Tinatakot mo ba ako? Agad na kinapa ni Tyr ang talon sa leeg ni Gideon. Dahil sigurado ako na ang tome ay nasa jackals, lagi akong makakahanap ng paraan para makuha ang libro sa kanilang mga kamay. Higit pa rito, ang kinasusuklaman at pinakaayaw ko sa buhay ko ay pinagbabantaan ng iba. Kabanata 1938. Fruit Banks. Dahil doon, itinaas ni Tyr ang talam, handa nang putulin ang leeg ni Gideon.
Biglang umilo ang pendant sa dibdib ni Gideon nang tatama na ang Celestial Blade. Isang multo ang lumitaw sa hangin sa sumunod na segundo. Tyr, kung maglakas loob kang patayin ang apo sa tuhod ko, papawiin ko ang Regal Palace. Biglang nagangat ng ulo si Tyr. Napansin niya ang isang itim na multo na lumulutang sa hangin. Kumunat ang noo niya at sumagot, "Sino ka?" "Ako si Froudbanks." Malamig na sagot ng itim na multo. "Palayain ang aking apo sa tuhod at bumalik kaagad sa Celestial Empire. Makakalimutan ko lahat ng nangyari ngayon. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin sa pagiging bastos ko sa iyo." Ha ha ha. Napahagalpak ng tawa si Tyr nang marinig ang sinabi ni Froud. Kakausap lang niya kung gaano siya pinakaayaw sa pagbabanta, pero nakatanggap siya ng panibagong banta. Higit pa rito, si Froud ay isa lamang multo sa sandaling iyon. Nagulat ako nang malaman ko na ang isang taksil na dating nagkanulo sa bansa ay nabubuhay pa. Ipinahihiwatig ba nito na nasa iyong mga kamay ang tome? Tumigil sandali si Froud. "Tyr, huwag kang matako. Ito na ang huling babala ko, hayaan mo na." Gosh! Itinaas ni Tyr ang talon sa kanyang kamay bago natapos ni Froud ang kanyang pagsasalita. Nakita agad ang ulo ni Gideon na gumulong sa lupa. Ang kanyang dugo ay tumalsik ng ilang metro ang taas. "Arg! Tyr, how dare you kill my great apo?" Walang tigil na sigaw ni Froud mula sa kawalan. "Ibabagsak ko ang Regal Palace sa lupa at hampasin ka." Haha! Isang gintong liwanag ang sumisingaw sa lahat ng dugo sa ibabaw ng Celestial Blade. Sa isang iglap, nilaslas ni Tyr ang sandata sa hangin at nabasag ang multo ni Froud. Ang kapayapaan ay naibalik sa mundo sa sandaling iyon. Itinago ni Tyr ang kanyang talon sa kanyang wrist guard bago malamig na sumagot, "Naglakas loob ka bang sirain ang Regal Palace? Sino ka ba sa tingin mo? Hindi mo kailangang lumapit sa akin para sa paghihiganti. Pupuntahan kita sa halip." Kaya lang, natapos ang labanan sa pagitan ng mga demigod. Ang hindi mapigil na mapagmataas na si Gideon ay mahina sa harap ni Tyr. Nang makitang tapos na ang labanan, pinangunahan ni Emmet ang isang malaking grupo ng kanyang mga tagasunod habang nagmamadali silang tumakbo patungo kay Tyr. Nang mapansin nila ang pugot na ulo ni Gideon, ramdam na ramdam nila ang kanilang puot at sama ng loob na agad na inilabas. "Salamat sa pagligtas sa aking organisasyon, Mr. Summers. Salamat, Mr. Summers. Salamat, Mr. Summers." Sumaludo sila kay Tyr at sunod-sunod na nagpasalamat. Sabi ni Tyr sabay wave ng kamay, "You don't need to be so polite. The matter has yet to be resolved." Natigilan si Emmet at ang iba pa nang sabihin ang mga salitang ito. Ipinaliwanag ni Tyr, maaaring patay na si Gideon, ngunit hindi siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Jackals. Si Froudbanks. Ang mga mata ni Emmet ay lumiit ng husto. Bulalas ni Ezer sa kabilang banda, buhay pa ang matandang halimaw na iyon. "Oo." Malumanay na tugon ni Tyr. "Anong gagawin natin?" Isa-isa, ang mga matataas na ehekutibong iyon ay naging abala sa isang mabangis na talakayan. Mukhang natakot sila. Hindi masisisi ang kanilang kaduwagan dahil naapektuhan na sila ng nakakatakot na pagpapakita ng lakas ni Gideon kamakailan. Totoong pinatay ni Tyr si Gideon, ngunit ang ninuno ng mga Jackals ay higit na nakakatakot kaysa sa huli. Kilala si Froud bilang isang kilalang killer machine ilang dekada na ang nakalipas. Ang Liberated ay nagkaroon ng demigod sa nakaraan, ngunit ang demigod na iyon ay namatay sa mga kamay ni Froud, mga 30 taon na ang nakalilipas. Ayon sa alamat, namatay si Froud sa isang ipinagbabawal na lugar 20 taon na ang nakararaan. Hindi alam kung bakit siya muling lilito sa mga mata ng publiko. "Mr. Summers, kailangan mo kaming protektahan. Handang kilalanin ka ng aking organisasyon bilang aming Panginoon basta tulungan mo kaming makaligtas sa kalamidad na ito." Nagpahiwatig si Emmet na handa niyang bigyan si Tyr ng kontrol sa kanyang organisasyon. Handa siyang lumuhad sa harap niya at tawagin siya bilang tunay na Panginoon. Malugod na gagawin iyon ni Tyr kung nangyari ito 5 taon na ang nakararaan. Kung tutuusin, active pa ang Regal Palace sa Reign noon. Upang pagsamahin ang kanilang posisyon sa Reign, kailangan ng Regal Palace ang tulong ng isang malaking organisasyon tulad ng Liberated. Gayunpaman, hindi na siya interesado sa Liberated ngayon.
Tahimik niyang sinabi, wala akong interes sa organisasyon mo, ngunit dahil nangako na ako sa Dragon Squad, gagawa ako ng higit at higit pa para tulungan kang lutisin ang sitwasyon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang headquarters ng Jackals? Pupunta ako doon ngayon. Nagulat si Emmet at ang kanyang mga kasamahan. Agad nilang ipinaalam kay Tyr ang lokasyon ng headquarters ng Jackals. Hindi mabubuhay si Frode ngayong gabi. Lumiwanag ang figure ni Tyr sa harap ng mga mata ng mga tao bago naglaho sa isang kisap mata. Kasabay nito, sa punong tanggapan ng Jackals. Sa likod ng punong tanggapan ay isang bundok. May isang kuweba na may tarangkahang bato doon. Ang tarangkahan ay natatakpan ng lumot at tila nakatayo sa pagsubok ng panahon dahil sa sinaunang hitsura nito. Dagandong dagandong dagandong. Isang galit na galit ang nagmula sa tarangkahang bato. Agad naman itong sinundan ng malakas na pagsabog. Kasunod nito, isang itim na ilaw ang nakitang pumunta mula sa tarangkahang bato. Isa itong matandang mananipis ang buhok. Nakasuot siya ng itim na suit na nagpapakita ng kanyang payat at lantang figure. Napakahina niya na anumang oras ay maaaring tanggayan siya ng ihip ng hangin. Tyr, gusto kitang punetin. Ang kanyang mabangis na dagandong ay umalangaw-ngaw sa kalangitan sa gabi. Ang watawat ng Choth, na lumilipad ng mataas sa bundok, ay gumawa ng huni sa sumunod na segundo. Isang kabilugan ng buwan ang lumitaw mula sa kawalan sa kalangitan ng gabi. Gayunpaman, hindi iyon ang tunay na buwan, dahil, sa kabilang panig ng abot tanaw, isa pang maputlang buwan na naglalabas ng malamig na liwanag ang makikita na nakabitin sa hangin. 2 buwan ang lumitaw sa parehong oras sa kalangitan sa gabi. Ang matanda ay tumalon mula sa bundok at nagpadaos-dos kasabay ng hangin ng kalangitan sa gabi habang mabilis na lumipad patungo sa direksyon ng plaza na kabilang sa punong tanggapan ng mga Jackals. Sinundan siya ng kabilugan ng buwan sa kalangitan at lumutang patungo sa napakalaking parisukat. Isang grupo ng mga miyembro ng Jackals na pinamumunuan ni Presley ang dumating sa plaza sa oras na ito. Maligayang pagdating, Frode, sa pag-alis mo sa iyong pag-iisa. Agad na lumuhad si Presley at ang kanyang mga nasasakupan sa lupa, habang ang matanda ay lumipad pababa sa tulong ng isang bagyo na nagtulak sa kanya sa ilalim ng kanyang talampakan. Binabati kita sa pag-alis sa iyong pag-iisa, Frode. Binabati kita sa pag-alis sa iyong pag-iisa, Frode. Tumunog ang walang katapusang pagbati. Masigla ang lahat ng malalaking gulong ng organisasyon noong panahong iyon. Gayunpaman, wala sa mabuting kalooban si Frode. Bahagyang tumango siya sa kabilugan ng buwan na nakasabit sa langit sa likuran niya. Ang buwan ay nawala sa isang iglap sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Iniutos niya, lahat sa organisasyong ito ay dapat lumikas sa manor sa lalong madaling panahon. Walang sino mang kaluluwa ang pinapayagang manatili sa loob ng 10 kilometrong radius. Umupo si Frode na naka-cross-legged sa lupa at tumigil sa pagsasalita pagkatapos noon. Nanatili siyang hindi gumagalaw na parang nag-transform sa isang estatwa. Kabanata 1939. Isang BC. Walang ideya ang Jackals kung ano ang nangyayari at kung ano ang pinaplano ni Frode. Maliwanag, dahil sa kanyang estado, ang huli ay tila galit na galit. Walang naglakas loob na magsabi ng anuman dahil ibinigay ni Frode ang kanyang utos. Agad na inutusan ni Presley ang kanyang mga tauhan na ilikas ang lahat ng tao sa loob ng 10 kilometrong radius sa lalong madaling panahon. Ang punong tanggapan ng Jackals ay halos kapareho ng liberated. Ang nakapalibot na lugar ng manor ay pag-aari ng organisasyon. Ang mga sibilyan na nakatira sa loob ng 10 kilometrong radius ay may kaugnayan sa organisasyon. Kaya, ang paglikas sa kanila ay isang simpleng gawain ay tumagal lamang ng ilang sandali. Gayunpaman, si Presley at ang iba ay nasa ilalim ng labis na stress dahil sa malakihang paglikas. Ang kapangyarihan ng Jackals ay nasa pinakamataas na lahat. Napakakaunting mga organisasyon sa ikalawang daigdig ang nangahas na magsimula ng kontrahan sa kanila. Gayunpaman, biglang nagbigay ng ganoong utos si Frode. Ano nga ba ang nangyaring mali at nagdulot sa kanila ng ganitong kalaking problema? Naramdaman ni Presley at ng kanyang mga kasamahan ang paglubog ng kanilang mga stomach sa kaba. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Huminto ang isang itim na sedan sa harap ng headquarters ng Jackals. Isang watawat ang lumilipad sa harap ng sasakyan. Yan ang Kamikekushi. Naalarma ang mga miyembro ng Jackals na nagbabantay sa gate nang makita nila ang bandilang ito.
Sa ikalawang mundo, si Camille Kikuchi ay may masamang reputasyon. Bagamat kinakatawa ng organisasyong ito ang gobyerno, gagawin nila ang lahat ng paraan upang maisakatuparan ang kanilang mga layunin. Ang pamamaraan ng Kamikikuchi ay naging dahilan upang makipag-away sila sa maraming organisasyon ng Second World, kabilang ang mga Jackals. Kaya naman, nang makita ng mga miyembro ng Jackals ang mga miyembro ng Kamikikuchi na biglang bumisita, lahat sila ay agad na sumimangot. Isang lalaking nakaitim na balabal ang bumaba mula sa sasakyan sa eksaktong sandaling ito. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang ulap ng itim na ambon, na ginagawang imposibleng makita ang kanyang mga tampok. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang Grand Priest, ang pinuno ng Kamikikuchi. Dirdiretsong naglakad ang Grand Priest papasok sa manor pagkababa ng sasakyan, hindi pinansin ng mga miyembro ng Jackals. Ang mga miyembro ng Jackals, na nakakalat sa buong lugar, ay hindi umusad para pigilan sila. Hindi naman sa ayaw nila. Naramdaman ng lahat ang malakas na pressure na dumaan sa kanila na parang isang malaking bundok nang dumaan ang Grand Priest. Kaya naman, walang makagalaw sa kanila. Naglakad ang Grand Priest papasok sa mansyon. Maging ang mga powerhouse ng transformation na iyon ay nakalock sa lugar at hindi makagalaw. Sa kabilang panig ng plaza, si Frode, na nakapikit para gumaling, ay biglang nagmulat ng mga mata. Sumigaw siya, "Tumigil ka nga dyan." Kasabay nito, isang alon ng enerhiyang sigla ang pumutol sa kalangitan sa gabi at bumaril tulad ng isang matalim na palaso, na dumapo sa paanan ng Grand Priest. Ang dakilang pari, na papunta sa mansyon, ay biglang napatigil sa kanyang paglalakad. Ang lakas ng sigla na ito ay napakalakas kaya't nabugbog nito ang isang marangyang gusaling Romano sa kanyang harapan. Ito ba ang mabuting pakikitungo ng mga Jackal, Frode? Agad na nagsalita ang Grand Priest, ang tono nito ay may bahid ng galit. Pagkatapos ay narinig niya ang isang tinig mula sa kabilang dulo ng parisukat na sumagot, "Nakapasok ka sa aking lugar nang walang pahintulot ko." Grand Priest, ganito ba ang kilos mo kapag ginagawa mo ang negosyo ni Kamikikuchi? Nawala ng masabi ang Grand Priest nang marinig ang tanong ni Frode. Siya ay may dominanteng personalidad at nakaligtaan ng maraming etiketa. Ang Grand Priest ay napatawa na lamang ng awkward dahil dito. "Hindi ako nandito para manggulo sa iyo, Frode," sabi niya. "Sa halip, nandito ako para makipagtulungan sa iyo dahil sa katapatan." Makipagtulungan sa akin. Siguro kung anong uri ng kooperasyon ang nais mong pag-usapan sa mga Jackal sa iyong pagbisita sa gabi. Sabi ni Frode pagkatapos ng maikling paghinto. "Hindi ko tinatalakay ang pakikipagtulungan sa Jackals, ngunit sa iyo, Frode. Ngayon lang, ang bagong demigod ng Jackals ay namatay sa mga kamay ni Tyr Summers," paliwanag ng Grand Priest. "Kung tama ang hula ko, papunta na si Tyr sa manor mo." Ang tanging miyembro ng Jackals na nakakaalam na si Gideon ay pinugutan ng ulo ay si Frode. Sa simula pa lang, nag-iwan na siya ng bakas ng sarili niyang espirito kay Gideon. Kapag nasa panganib si Gideon, mararamdaman niya ito. Bilang ebidensya ng bagay na ito, si Frode ay nag-prioritize kay Gideon. Pagkatapos ng lahat, si Gideon ay naging isang demigod sa pamamagitan ng kanyang husay sa martial arts. Si Gideon ang magiging tagapag-alaga ng Jackals kapag oras na para makilala ni Frode ang gumawa. At ngayon, si Gideon ay napatay. Ito ang sariwang sugat ni Frode. Nang ihayag ng dakilang pari ang pangyayari ng walang pag-aalinlangan, hindi niya sinasadyang isiniwalat ang mga galos ni Frode. Patay na si Gideon. Paano? Paano ito posible? Ang paghahayag ng Grand Priest ay narinig ni Presley at ng iba pang nakapaligid sa kanya. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng malalaking peluka sa isang iglap. Hindi sila makapaniwala na namatay na ang kanilang bagong promote na demigod at isang talented cultivator. "Grand Priest, nandito ka ba para pagtawanan ako?" Nag-aapoy sa galit ang boses ni Frode. Nakagawa na ng masamang impresyon sa kanya si Kamikikuchi. Ang ganitong uri ng puot ay naihasot mula noong sumiklab ang digmaan more than a century ago. Ngayon, nilapitan pa siya ng Grand Priest para ilantad ang mga galos niya. Paano napigilan ni Frode ang kanyang galit? "Frode, baka napagkamalan mo ako," mabilis na paliwanag ng Grand Priest. "Paano ako naging malupit na pumunta dito para lang pagtawanan ka? Pumunta ako dito ngayon para ipaalam sa iyo na mahirap pakitunguhan si Tyr. Nauna niyang pinatay ang ilang veteranong demigod sa maharlikang libingan ni Emperor Martin.
Pagkatapos, dinurog niya ang Sword Titan sa Korean. Napakalakas ng lalaking ito. So ano? Tanong ni Frode sa malamig na boses. The Grand Priest elaborated, I'm not saying this to make you feel small. Ipinapalagay ko na alam mo na ang tunay na motibo ni Tyr ngayong papunta na siya sa headquarters mo. Kung lalabanan mo si Tyr mag-isa, siguradong hindi kanya kakampi. Ganun ba? Medyo nanunuya si Frode. So, ano ang inaasahan mong magawa sa pagpunta mo rito ngayon? Ngayong marami na akong nasabi sa iyo, hindi na ako magpapatalo pa, paliwanag ng Grand Priest na may mahinang ngiti. Dahil inanunsyo ng GPE ang 5 aklat sa Dark Web, hindi lihim na ang pagkolekta ng 5 aklat ng Celestial Empire Wonders ay maaari kang maging isang Diyos, tama ba? Noong nakaraan, ninakawan ng mga jackals ang isang negosyante at pinatay ang kanyang buong pamilya. Ang mahiwagang aklat, ang tinatawag na Glinting Tome ay nasa iyo, hindi ba? Kabanata 1940. Hindi ka kwalipikado. Nang ilabas ng Grand Priest ang Glinting Tome, tila naging tense ang kapaligiran. Ang mundo ay tila ganap na tumahimik sa oras na ito. Maya-maya ay maririnig ang maitim na tawa ni Frode mula sa kabilang panig ng plaza. Tanong niya, Grand Priest mula sa Kamikakushi, hayaan mong tanungin kita nito. Tinitingnan mo rin ba ang libro? Ang apoy ay kumikislap sa ilalim ng itim na balabal ng Grand Priest. Na-misunderstood mo ako, Frode, sagot niya. Tulad ng nauna kong sinabi, I have made a special trip here to help you. Tyr is a formidable opponent. Hindi ko sinasadyang minamaliit ka. I've learned from experience that if we work together, we'd have much better sa pagkakataong talunin si Tyr. Magsanib puwersa. Bulong ni Frode. Tama yan. Magsanib puwersa. Darating si Tyr sa loob ng 2 oras ng higit pa, dagdag ng Grand Priest. Maaari tayong magsama-sama upang patayin siya at kunin ang kanyang mga libro. May dalang astro weapon din daw si Tyr. Ang lahat ng ito ay magagandang bagay. Magsanib puwersa para nakawin ang kanyang mga kayamanan. Hahaha. Tungkol dyan. Grand Priest, paano mo gustong hatiin ang kayamanan? Lalong lumiwanag ang apoy sa mga mata ng Grand Priest. Isang libro para sa bawat isa sa atin, paliwanag niya, maaari kong ipagpalit ang sandata ng Astra sa iyo para sa isang kayamanan na katumbas ng halaga. Oh ha ha ha. Lalong lumakas ang tawa ni Frode mula sa kabilang bahagi ng plaza. Sabay tawa ng Grand Priest dahil akala niya ay pumayag si Frode sa kanya. Ang tawa ni Frode sa plaza ay biglang tumigil sa susunod na segundo. Kung papatayin ko si Tyr ng mag-isa, lahat ng pag-aari niya ay magiging akin, malamig niyang tugon. Sino ka sa tingin mo? Naniniwala ka bang qualified ka na makipagtambalan sa akin? Agad na nagbago ang ekspresyon ng Grand Priest. Frode, anong ibig mong sabihin? Get out of my property now. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo kung susubukan mong makialam sa sitwasyong ito. Nagdilim ang ekspresyon ng Grand Priest bilang tugon. Frode, hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Alam mo ba ang lakas na taglay ni Tyr? Swoosh swoosh. Bago matapos ang Grand Priest, nakita niya ang isang kabilugan ng buwan na sumisikat mula sa kabilang dulo ng plaza. Sa isang kisap mata, ang liwanag ng buwan ng buong buwan na iyon ay nabuo sa isang sinag ng liwanag. Ito ay bumaril patungo sa Grand Priest na parang matalim na palaso. Ang araw na matalas na labaha ay nagtataglay ng nakakatakot na puwersa. Sa sandaling ito ay bumagsak sa lupa, ang galit na puwersang iyon ay lumipad palabas mula sa liwanag na nagliliwanag, na pinilit ang Grand Priest na umatras ng 7 o 8 hakbang. Ang saloobin ni Frode ay malinaw na inilalarawan ng araw na ito. Bagamat marami sa mga aksyon ng Jackals ay etikal na pinagdududahan, ang organisasyon ay palaging pinananatili ang parehong saloobin. Umalis ka. Ang intensyon ng Grand Priest na makipagtulungan kay Frode ay tuluyang nabasag ng 2 salitang iyon. Sa kabila ng kanyang galit, hindi na nangahas ang Grand Priest na itulak pasulong sa harap ng napakalakas na lakas ni Frode. Matagal nang naging demigod si Frode. Siya ay dati ay may isang stellar record ng slaying the Liberateds demigod ng madali. Ngayong taglay na niya ang Glinting Tome, ang kapangyarihan ni Frode ay umabot sa hindi maisip na antas. Kahit na ang Grand Priest ay gumugol ng mahabang panahon sa demigod realm, ang kanyang pinakamakapangyarihang paraan ay ang Great Four Shikigami.
Ang mga laslas ni Spartacus mula sa 10,000 kilometro ang layo noon ay pinatay ang Shakigamas na ipinagmamalaki niya sa sagradong bundok ng Fukuoka. Bilang resulta, ang lakas ng Grand Priest ay nabawasan ng husto. Ito rin ang dahilan kung bakit nagdulot ng kaguluhan ang Grand Priest kamakailan. Kailangan niyang makaisip ng paraan para matulungan ang sarili na mapabuti ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Ngayong naipalaganap na ng GPE ang mga lihim ng 5 aklat upang maging Panginoon sa buong mundo, ang mga demigod sa buong mundo ay nabighani sa mga aklat. Nais ng Grand Priest na mauna sa laro, ngunit ang saloobin ni Frode ay durog sa kanyang pag-asa. Nang makitang imposibleng ipagpatuloy ang negosasyon, hindi nang ahas ang Grand Priest na magsabi ng kahit ano para maiwasang menas si Frode. Kung ang huli ay nagpasya na patayin siya, ang halaga ay mas malaki kaysa sa benepisyo. I will see you around. Hindi na naglakas loob ang Grand Priest na magtagal pa, kaya tumalikod na siya at umalis. Si Takahashi at iba pang Kamikikushi executive ay kinakabahang naghihintay sa kanya sa kanilang sasakyan. Nang mapansin ni Takahashi ang pagbabalik ng Grand Priest, agad siyang nagtanong, "Kumusta ang negosasyon, Grand Priest? Pumayag na ba si Frode na sumama sa iyong dahilan?" Yung matanda na iyon. Ang dakilang pari ay nagmumura na sapat na upang ihatid ang kanyang galit. Walang ideya ang lalaking iyon kung ano ang makakabuti sa kanya. Hindi niya alam ang pagkakaiba ng chalk at cheese. Ang apoy sa mga mata ng Grand Priest ay kumikislap ng husto. Sa puntong ito, unti-unting nahayag ang kanyang mga katangian. May ilang nakikitang asul na ugat na makapal na nakatikip sa kanyang noo na nagpapahiwatig kung gaano siya galit. Napagtanto din ni Takahashi na nabigo ang Grand Priest sa negosasyon. Nagmamadali siyang nagtanong, "Ano ang susunod nating gagawin?" "Hahaha. Dahil ang asong iyon ay tumanggi na makipagtulungan sa akin, ito ay kanyang kawalan," ang mabangis na sabi ng Grand Priest pagkatapos ng isang maikling pagsabog. Sinasabi na ang tussle ay nakikinabang sa isang third party. Humanap tayo ng mapagtataguan ngayon. We'll strike once those two have suffered from severe injuries from their fight. Habang lumalalim ang gabi, isang itim na sedan ang lumapit sa manor ng Jackal sa napakabilis na bilis. Ang sitwasyon ay halos kapareho ng sa Liberated Headquarters. Inilikas ni Presley at ng kanyang mga tauhan ang lugar ayon sa utos ni Frode. Walang tao sa loob ng 10 kilometrong radius mula sa lokasyong ito. Huminto ang sasakyan sa harap ng manor ng Jackals. Si Tyr lang ang lumabas ng sasakyan nang bumukas ang pinto. Nang makitang nasa harapan niya ang asyenda ng Jackals, pumikit si Tyr at huminga ng malalim. "Frode, nandito ako," sigaw niya. Pagkababa ni Tyr ay dumiretso na siya sa gate. Matagal nang naghihintay si Frode kay Tyr sa plaza sa puntong ito. Binuksan ng matandang demigod ang kanyang mga mata at nakita niya ang lahat ng instructor sa kanyang harapan. Maya-maya, napansin niya ang isang mabilis na gumagalaw na figure na papunta sa kanyang direksyon. Dumating si Tyr sa plaza sa loob ng ilang minuto. Ang malawak na parisukat ay walang tao. Nagsimulang mamuo ang ihip ng hangin mula sa paligid habang nagkatinginan ang dalawa. "Pinatay mo ang apo ko sa tuhod, Tyr. I'll hack you to pieces tonight." Hehe. Ngumisi si Tyr habang inilalabas ang Celestial Blade at agad itong hinawakan. "Frode, sabi nga na baka tama na. Kaya, putulin ang daldalan. Ngayon, nandito ako para sa Glinting Tome.